Nasa 25 to 27,000 pesos yung unang presyo or SRP ng phone na to. Pero ngayon, naging 17,000 pesos na lang yung presyo neto and mas binaba pa this sale month to 14,000 pesos. At yan yung main reason kung bakit sa wakas, mas naging panalo at sulit na bilhin itong phone na to ngayong 2026. At ito lang naman, ang bagong-bagong Samsung A57 5G. And kung hindi mo nabutan yung solid na Samsung A56 last week and also sawa ka na sa mga Transsion phones, Poco, Honor, and Realme phones na laging nagdo-dominate ng solid mid-range phone every year, sa tingin ko para sa iyo tong device na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan at alamin natin kung panalo nga ba talaga tong bilhin, hindi lang dahil sa presyo, bagkus dahil sa overall capability ng device na to. Kaya tara, let's go! Okay, usapang presyo agad muna tayo para hindi kayo malito. Gaya ng sabi ko, yung SRP niya before nung unang release, dahil ngayon 2026 lang din po ito na-release, nasa 25 to 27,000 pesos. Pero ngayon, pwede na natin siyang mabili sa presyo na 17,000 pesos at pwede pa nating mapababa up to 14 to 12,000 pesos na lang ngayong sale month. Kaya para sa mga nakahabol dyan, shoutout sa inyo. Also, isang tip nga lang din pala, disable nga lang yung gadget protection kapag bibili kayo para magkaroon pa kayo ng mas malaking discount. So ngayon, na-explain ko na sa inyo yung about sa presyo. Now, pag-usapan natin yung mga values na makukuha natin sa phone na to dahil hindi porket mura, panalo na talaga. Okay, simulan natin yung usapan sa build and design. And kung naalala ninyo yung review ko sa ating A56, na-eliminate na neto yung matalas na kanto ng A56. Bale dito, smooth na yung edges, hindi na nakakailang at hindi na matalas yung corner, kaya hindi na nagbibigay ng uncomfortable feel kapag gamit-gamit natin. Which is I like dahil in-improve talaga yan ni Samsung dito. Dahil for sure, hindi lang naman ako yung nakapansin kapag gagamitin natin itong phone na to ng walang case. And gaya nga ng sabi ko, wala siyang case from the box. Charger nga wala. So for sure, yung case wala din. Kaya kung gagamitin niyo to without case, walang magiging problema at hindi natin problemahin yung naging problema natin sa Samsung A56. Pagdating naman sa overall design nito, the same lang din naman ng A56, walang masyadong bago, naka-minimalist design, walang kahit anong cheche-burecho sa likod, tanging Samsung logo, and then meron din tayo ditong light color which is color blue, itong hawak-hawak ko na unit with a glossy finish na naging cons or hindi ko lang nagustuhan dito dahil medyo magiging kapeten ng fingerprint at makakakuha tayo dito ng mga smudges. Pagdating naman sa kanyang built-in design, dito natin makikita yung pagiging flagship ng device na to. Dahil meron tong glass front and glass back na protected ng Corning Gorilla Glass Victus Plus and also naka-aluminum alloy frame na din. Kaya pagdating dito naka-flagship and premium build pa din. And since ginamit ko itong A56 and A57 na magkasabay, medyo napansin ko na mas manipes or mas compact or mas sleek itong ating A57 unlike sa Samsung A56. Pero kahit na ganun, the same battery pa rin yung ginamit sa kanila which is 5,000 mAh battery capacity. And gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi naman laging laki ng capacity ng battery yung labanan dahil at the end of the day, nakadepende pa rin talaga yan sa approach ng brand kung paano nila gagawing optimize yung phone para maging less yung power consumption ng mismong phone and also mas ma-maximize ng phone yung overall battery capacity ng device na yon. And actually, nag-translate din yan sa ginawa nating mga testing kagaya na lang sa PCMark battery test. Pumalo to sa 18 hours or umabot ng 18 hours yung kanyang SOT in max out brightness and naka-turn on yung Wi-Fi nung ginawa namin yung testing. And actually, hindi lang dito sa PCMark battery test niya pinamalas yung performance niya dahil nung ginamit ko to as my secondary phone, na-outperform niya pa yung aking main daily driver phone na Poco F8 Ultra. To be fair, most likely, ang ginagawa ko talagang task sa Poco F8 Ultra is medyo heavy. Diyan ako nagmamobile data and then most likely kapag nasa bahay lang ako, diyan ako madalas nanonood ng mga Netflix and also nag-a-answer ng comment niyo. Pero dahil nga second phone ko ang Samsung A57 noon, most likely na activity na ginawa ko dito is pagbabrowse sa social media, pag-answer ng comment nyo sa Facebook dahil hindi ko nilalagin dito yung aking YouTube. Medyo merong problema that time kaya hindi ko nagawa. Pero kahit na ganun, most likely yung ginagawa kong activity sa Poco F8 Ultra, ginawa ko rin dito sa Samsung A57. And guess what? Pagdating sa kanilang overall capability, at least base experience ko, na-outperform niya pa yung Poco F8 Ultra ko. And gusto ko lang linawin, nasa 6,500 mAh yung ginamit na battery sa Poco F8 Ultra. Pero kagaya nga ng sabi ko,
dito, yung activity na ginagawa ko doon medyo mas heavy unlike sa paggamit ko dito sa Samsung A57. And yung battery health din naman ng aking Poco F8 Ultra hindi pa ganun ka-degrade dahil nasa 8 months pa lang yung tanda ng phone ko, kaya talagang kayang-kaya niya pa makipagsabayan. Kaya ito yung sinasabi ko na mas okay na meron tayong maganda na software optimization para hindi ganun kalakas kumain ng power yung phone natin kapag gagamitin natin siya, which is na pull off ng Samsung A57. Anyway, iba pang mga specs, naka-Bluetooth 6.0 support na tayo dito. Meron na ring NFC support kaya gumagana ang Google Play. Naka-Wi-Fi 6 bandwidth na rin. Supported na rin neto ang eSIM support pagdating sa mobile data, and also meron na rin tayo ditong solid na 5G capability. Maganda rin yung overall haptic feedbacks neto, kaya kapag nagta-type tayo or gagawa tayo dito ng script, okay na okay yung feeling para sa akin. Kaso nga lang naka USB-C 2.0 lang yung version na ginamit nila dito at hindi pa 3.0 or 3.1. Now, usapang display naman tayo. Bale, pagdating dito, meron tayong 6.78 inch, 120Hz, HDR10 Plus support na merong 1080p resolution na naka Super AMOLED Plus display. Okay, uunahan ko na kayo dahil for sure merong mga magko-comment agad dito na Samsung equals green line issue. Actually, wala na ako mga nakitang issues or wala na ako mga nakitang balita na merong green line issue ang Samsung A57. Pero doon sa ibang mga models sila, kagaya ng Samsung S22 Ultra, S22 series, S23 series, meron pa din after ng update. Pero kagandahan dito, dahil aware si Samsung sa issues na to, extended po yung warranty nila kapag meron kang green line problem. Bale, kino-cover na yun ng warranty nila basta nag-appear to after ng software update. Kaya pagdating dito sa Samsung A57, masasabi kong safe siya as of now. And kung some way somehow magkaroon man tayo ng green line problem, pwede naman natin agad tong ilapit sa kanilang service center at for sure, mako-cover yan ng warranty. And kung usapang warranty or after sale lang, alam na natin or alam naman ng iba sa atin na si Samsung ang isa sa mga magaganda mag-provide niya. Anyway, in terms naman sa overall display experience and also quality neto, nandun pa rin. Merong solid, maganda, vibrant na display, and dahil nga naka Super AMOLED, alam natin yung black truly black. And kung more on Netflix or manonood lang tayo dito ng Netflix, walang magiging problema since supported din ito ang Widevine L1, kaya mas may enjoy nating manood ng mga movies and anime dito ng pangmatagalan. And isa pa sa nagustuhan ko sa ginawa dito ni Samsung, mas pinaliit niya na rin yung mga bezel na madalas kong natakel doon sa review natin ng A56. And kung galing na kayo doon or kaya napanood yun na yung review natin doon, isa sa mga na-point out ko doon yung medyo makapal na bezels niya, lalo na doon sa chin part. Pero dito sa ating Samsung A57, actually meron pa rin or medyo makapal pa rin yung bezels pero hindi ganong kalakihan unlike sa nakita natin sa Samsung A56. Which is at the end of the day, wala naman nagiging problema or wala namang problema sa kanya. Talagang nagiging nitpick lang siya ng iba sa atin, which is kagaya ko. Anyway, in terms of outdoor use, bright na rin yung display neto dahil meron tong 1200 nits global brightness and 1900 nits peak brightness for HDR. Kaya kung usapang paggamit neto sa labas or outdoor use, wala magiging problema, goods pa rin. Now, usapang performance naman tayo. Bale, pagdating dito, ginamitan to ng Exynos 1680, which is sinasabi ni Samsung na upgrade version ng Exynos 1580 na ginamit sa Samsung A56. Which is masasabi ko na kind of na upgrade dahil meron tong 2.9 max clock speed din, pero upgraded yung version dito ng kanyang GPU which is X-Clips, unlike sa X-Clips 540 na ginamit sa Samsung A56. And meron na rin tong LPDDR5X RAM and UFS 3.1 storage version. And bago ko munot yung noon ninyo na narinig ninyo ng Exynos, okay din po yung performance nito actually, and yung pinaka-counterpart nito sa Snapdragon yung Snapdragon 7 Gen 4 chip na nasa mid-range level segment na chipset din. And actually, okay naman talaga yung overall capability nito in terms of gaming dahil tinesting din namin siya sa mga game. Pero wag tayo pumunta doon, yung nakuha natin na Antutu dito is nasa 1.3 million Antutu benchmark score. Kaya yung capability niya talagang nandun talaga sa mid-range level na segment. And actually, nag-translate yan pagdating sa mga testing na ginawa natin. Bale, nilaro namin dito yung mga most common game na nilalaro natin sa Philippines, which is Genshin Impact, MOBA games, and CODM. Bale, yung una namin sinalang dito is Genshin Impact, and tinesting namin to ng 2 beses. Yung unang testing, max out settings tayo, highest graphical preset settings, and then 60 FPS combo. Pagdating dito, playable naman siya sa ganitong settings, kaso nga lang yung FPS natin nasa 30 FPS lang. And may mga pagkakataon na bumababa siya ng 24, pero in overall, playable naman siya dito. Yun nga lang, mababa talaga yung makukuha nating FPS sa kanya. So kung sanay kayo sa 60, hindi to yung good setting sa inyo. Yung next testing naman namin dito sinalang namin siya sa medium graphic settings and then 60 FPS combo pa rin. Dito naman mas naging okay yung FPS natin. Pumapalo na siya ng 50 to 60 FPS para sa kanyang highest
plus FPS na nagain sa ganitong settings. However, yung kanyang maintaining ay naglalaro pa rin ng 40 to 30 FPS. And may mga part na nagto-20 pa rin siya. Pero dito, mas okay na yung playability. Ibig sabihin, mas okay na, mas consistent na, hindi na tayo masyado mangangamba in terms of frame drop pagdating sa Genshin Impact. Pagdating naman sa mga MOBA game, sinalang lang din namin sila sa pinakasagad na settings nila. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS pagdating sa ating Wild Rift. Pero nagpa-fluctuate yung frame rate niya sa 100 to 120. The same sa A56. Pero ang maganda dito, playable na playable at hindi mo masyadong napapansin. Pero pagdating sa WUWA and also HOK, hanggang 90 FPS lang tayo dito. Yun yung pinaka-maximum. Dahil sa tingin ko, yun lang yung pinakasagad na kaya niyang ibagay dito sa dalawang game na to. So I think kinakailangan talaga natin makakuha ng update sa brand or kaya sa mga game na to para ma-unleash natin yung 120 FPS. Dahil kinaya naman sa Wild Rift, for sure kaya din dito sa dalawang bad boy game na to. Pero in terms of overall game experience, okay na okay yung nakuha natin na performance nito sa mga MOBA games. Yun nga lang, hindi lang consistent 120, pero to be honest, hindi mo mapapansin yung 90 FPS and also 120 pag wala kang gamit na FPS meter. Pagdating naman sa CODM, goods din yung performance niya. 60 FPS yung nakuha natin sa MP mode, as in maintain. However, pagdating sa BR mode, nasa 60 FPS pa rin naman siya, pero mostly naglalaro sa 50 to 45 FPS yung pinaka-maintaining FPS niya. Pero ang endpoint dito, playable din po siya sa CODM. Yun nga lang, hanggang ganito na FPS ang yung makukuha natin, which is para sa akin, okay na okay naman. Then, pagdating naman sa thermal, bukod tanging sa Genshin Impact lang to uminit dahil syempre high demanding graphics game yan. Pumalo tayo dito ng 40 to 45 degrees Celsius pagdating sa Genshin Impact and two different settings. So, the same lang yung nakuha namin na temperature dito kahit na nag-adjust kami ng graphic settings. Pero pagdating sa mga MOBA games and also CODM, naglaro lang to ng 37 to 41 degrees Celsius. So, very normal na temperature. And real talk lang or to be honest sa inyo, hindi nyo naman talaga gagamitin tong phone na to sa balagbagang gaming like paglalaro ng Genshin Impact. Mostly, gagamitin nyo to sa school, pang work, or kung gugustuhan nyo lang talaga ng regular na daily driver phone. Ito yung sasagot dyan. Pagdating sa gaming, hindi talaga niya port itong part na to. Pero, capable pa din based sa testing na ginawa natin. Now, usapang software naman tayo. Bale, currently, nasa latest One UI 8.5 na tayo dito and under to ng Android 16. And ang maganda sa A57, kung gagamitin nyo lang talaga to na pang daily driver, talagang dito na talaga kayo magkukumit. Naka-future proofing na rin siya dahil bibigyan tayo ni Samsung ng 6-year security update dito sa phone na to and makakakuha rin tayo ng 6th generational upgrade. So, aabot pa to ng Android 22 kung hindi ako nagkakamali. And yeah, and kung ako yung tatanungin, goods na goods yan kung gusto nyo lang talaga mag-settle sa isang phone at hindi nyo na kinakailangan pa or hindi nyo naiisip ng sarili nyo na mag-a-upgrade pa kayo in the future agad-agad. So, talagang aabot yan ng ilang taon, which is I like pagdating sa mga Samsung po. And alam na rin naman natin yan. Talagang tatak yan ng Samsung and also ni Apple. Kaya pagdating dito, hindi na rin naman ako nabigla dahil yun din talaga yung market ng mga phones sa to. Yung matatagal lang kayo mag-upgrade. Wag lang talaga nila bigyan ng update na magkakaroon kayo ng problema sa phone. Ginagawa kasi nila yun. Anyway, in terms of One UI, alam na ninyo yung overall capability nito. Talagang maganda. Actually, isa to sa favorite na UI ko bukod sa Origin OS, Hyper OS, Nothing OS at kung ano-ano pa mga na-discuss ko dito. Maganda kasi talaga, goods yung pag-navigate, maraming mga features and also ang ganda rin ng overall layout nila. Kasi typical Samsung phone na walang masyadong bloatware pero meron pa rin which is yung mga application mismo ni Samsung which is considered as bloatware pa rin naman. And present na rin dito yung mga useful and active na AI features na madalas nating ginagamit. Kaya in overall, kung ikaw lang yung type ng user na hindi kinakailangan ng maraming cheche-boreche sa UI and gagamitin mo yung phone mo ng pangmatagalan like hindi ka agad mag-upgrade, dito pa lang sa software part, sinasabi ko na best deal ang Samsung A57. Now, usapang camera naman tayo. Bale, pagdating dito, meron tayong triple camera setup pagdating sa ating rear camera. Meron tong 50 megapixel main camera, 12 megapixel ultra-wide camera, and meron pa rin tayo ditong walang kamatayan at hindi pa rin nila inaalis na 5 megapixel macro camera. Oo, meron tayong upgrade na nangyari from A56 dahil medyo nag-bump up talaga yung mga megapixel na ginamit sa mga cameras natin pero hindi pa rin nila ini-eliminate itong ating macro camera. Medyo weird. Anyway, pagdating naman sa selfie camera, naka 12 megapixel camera setup naman tayo dito. And in terms sa mga photos na nakuha natin, para sa akin, satisfied ako dito. Okay yung overall photos na nakuha natin sa kanya. Actually, mahalin tulad ko sa processing ni iPhone, hindi masyadong priority yung color. More on detail talaga yung pinapriority, which is makikita naman natin sa mga photos na parang minsan wash out yung highlight
light, minsan naman wash out yung color. Kasi ito yung mga tipo ng photos na kinakailangan pa nating i-edit para magkaroon ng magandang style, pero yung detail hindi nawawala or hindi nagka-crash, which is I like. Pero yung ibang tao kasi mas gusto nila na kapag nag-take ng photo, pwede na agad i-post sa social media. And kung ganung tipo kayo ng user, hindi kayo medyo masasanay sa camera capability neto, pero ganun pa man, pwede pa rin natin yung ma-achieve. Meron din kasi tayong mga filters dito, and also need lang talaga natin kumuha ng tamang angulo, proper source of lighting, and also tamang angle equals good looking photo. Kaya pagdating dito, hindi lang talaga camera at the end of the day, pero malaki pa rin yung epekto. And then pagdating naman sa video capability neto, good news, kaya na neto mag-shoot ng 4K at 30 and also 60 FPS. Kaya pagdating sa camera part, pasado sa akin itong ating Samsung A57 para sa isang regular mid-range phone. And yan yung mga overall reason and also mga bagay na kinakailangan yung tandaan bago kayo bumili ng A57. Pero ang tanong para nga ba kanino ang Samsung A57 or para ba sa'yo ang Samsung A57? Gaya ng sabi ko kanina, hindi naman lahat gusto yung mga phone na talagang pang hardcore gaming. Yung tipong MLBB lang, CODM lang, mga shooting games lang, tipong mga light moderate game lang, or kayo yung tao na gusto lang talaga ng goods na camera, magandang software, pang matagalang device, yung tipong hindi ka mag-upgrade after 5 years, after 3 years, masasuggest ko sa inyo itong phone na to, or ito yung best para sa inyo. Dahil para sa presyo and also overall specification ng Samsung A57, para sa akin, walang magiging mali kung ito yung pipiliin mo. Kasi siya nga, nung pinili ka, hindi naman siya nagkamali, diba? Joke lang. What I mean is, good sa phone to, para sa akin, best choice para sa mga tao na hindi hardcore gamer. Anyway, dito ko natatapusan yung video. Kita-kita ulit sa susunod na review. Yun lang guys. Peace out.